tatay niyan, ma'am, dahil si tatay ang isa sa Masiti na magkandak ng clearing operation, tapos tayo itong makikita na purong pagmamahal. Ay mga bro, may naabutan tayo dito isang SUV unattended at mukhang naorasan na po. Bawal pa yung mga ganyan. So mukhang isasampa na po ito sa akin. Okay mga bro, tabay lang po. At ano lang po muna tayo, silong dahil naulan. Mga bro, yung team natin yung TRD may nakuha na 2 tricycle. Sama natin yung Oversurf Valencia, Sabado, Gomez and De La Cruz. saan yung susi nito? Ayun sa babae. Sa inyo ito, ma'am? Ayaw, di makikabot doon. 5-6 sir, 5-6. May isa motor dito sir. Hindi makaalis din sa outpost niya. Wala rin tao. Nag-iintay ka naka-duty. Mga bro, may sitwasyon tayo din eh. Wala pa plaka yan. Makikita na lang natin. Sila yan? Opo, kaya nga po pinapagawa. Hindi po, gawaan na kaya po Gagalit sa atin si tatay niyan, ma'am, dahil si tatay ang isa sa Masiti na Hindi po, ano po. magkandak ng clearing operation, tapos tayo itong makikita na Hindi po, ano po, ano. pasensya na kayo at kung matitikitan man kita, hindi naman naalis yan, no choice tayo, Alis baka po, pa-obstruct pa rin yan. yung ano, driver. Sila nga sabi mo, Po, sila, kabababa lang po naman kagawa siya galing sa gubat. kaya nga wala. Ang pagpapatupad natin, dapat tayo maging halimbawa. Oo nga po. Sige na, i-record na lang. Ganun pala kung okay lang sa'yo. Sige na, ayun na. Alright, yan mga puro, kukunin na po ito. At as per kay madam, pinagagawa daw po ito. Na-tempo lang din si madam, pinagawa yung sasakyan, naiwan, wala yung driver, wala yung asawa niya. At na-explain na po ni Officer Francisco na dito po sa QC ay walang ano po dito, pinipili. At fair and square ang pagpapatupad po natin ng batas, trapiko. Basta laging pogi lang, katulad ni Officer Valencia ng TRD. Boss, may shoutout ka ba? Namimiss na kita eh. Mga tropa natin, namimiss natin TRD. Alright mga puro, again, tulad sabi ni Officer Francisco, ito po ay itataw na po. Officer Maure, good morning. At hindi po pwede na selective yung ating apprehension. Kahit na po, ayan, nakakita nyo ano, taga task force pa yung may-ari nyan mga puro ha. Kasi iba iniisip ano eh, may pinipili. Pantay-pantay po ito, pantay-pantay. Atak na to, sir. Hindi, yung susiyo na ito, sir. Kuya, ay madam. Madam, pwede ano? Ba't ganun? Yung may-ari si madam tapos wala, nandito yung, nga pala parang dito pinapagawa. Ano ba to? Parang hindi lang natin alam kung ano ba ito. Parang gawaan ng sasakyan.
Ay, Jay! Sila po, yung isa. Utol. Ayun. Sige, magandang umaga po. Nakausap ko na rin naman po yung misis nyo. Alam niya na po kung ano gagawin. Pwede po ba mahiram na lang yung susi para hindi na lang po ma-stress yung sakyan nyo, mapwersang mahila. Opisina po lahat ginagawa yan, sir. Marikina po, sir, sa Marikina. Bibigyan na lang po namin kayo ng papel kung saan nyo po siya susundan. Kasi sabi ni madam, hindi daw po siya marunong magmaneho. Ngayon, nag-ausap naman ho kami, nabibigyan namin po siya ng papel para malaman nyo po, sir, kung saan nyo po susundan yung sakyan nyo. Hiramin ko na lang po yung susi dito at lalagay na lang din po sa notice na meron susing kasama. Pwede nyo pong pabidyoan to, sir. Pwede nyo pong pabidyoan. Ganito po, sir, any damage o mawala sa sakyan nyo, pananagutan po yun ng towing company. Ganito, sir, para makasigurado tayo, pabibidyoan po natin dito sa pamangkin nyo ba to, saka ng towing personnel yung mga laman ng loob ng sakyan nyo para malaman po kung ano po yung mga meron at wala po. Sige. Sige po. Hiramin ko na lang din po yung susi, sir, para makapagsimula kami mag-video sa loob ng sakyan nyo, sir. Sige. Video nyo muna yung sakyan. Alright mga puro, nag-cooperate na po yung may-ari, bibigyan na yung susi at concern niya lang is sa tumana daw may nawawala, nasisira yung mga sasakyan. Kaya ang gagawin, Baka mawala as per Officer Arugay, pabibidyo na lang yung loob para whatever laman. Stereo, yun ang kino-concern ni sir baka mawala daw yung mga laman daw ng loob ng sakyan niya. Sabay kayo mag-video ni madam para sabay kayo kukuha. Alright, so yan mga puro, ilahin na po ito at nag-cooperate na yung may-ari. Tow na po ito sa sakyan. Let's go guys. Mga tools! Yun ang inaano ni sir, yung mga tools niya, stereo. Nakayo sa compartment lang. Sige, pabibigyan kita. Okay na. Po? Traffic ako yan, hindi ko maintindihan. Ayun na, ano ko yan? Meron niya. Kunin mo yung mga susi dyan, Jim, baka mawala pa yan. Ang dating yan po. Puro nag-cooperate na po yung may-ari, nakausap naman na po. At binigay na yung susi. Diretso na po niya tumana Marikina. Alright, cleared na po mga puro. Pwede makakuha agad yan po yan kung pupuntahan po nila rin agad. Bawal. Tanggalin. Parking. Sir, what? Hindi nga, nalikungan ano mo eh. Hindi siya, di ba pwede obstruction? Hindi naman ako din. Hindi, bakit nila
mga puro, dito tayo sa Panawi. At ito yung Philippine Orthopedic. Meron po tayo ditong nakuha na sasakyan doon sa kabila. Dito naman mga motorsiklo. So yung iba may driver na lumabas, kikita na lang. Ito po laki ng no parking, anytime to away zone. Tapos ito wala pang driver. Yung dalawa, itong dalawa. Baka mataw po ito. Hindi nakita. Pangalawang x-ray pa lang na Doon nakita. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas. Trapiko dito sa Metro Manila, para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babayolate ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung pandinikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpisyan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yon. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscahin and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawian dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kaakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kaakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Bibig sarap lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga puro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na. Pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabi sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. LC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sawang support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.